Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisisihan at hinihingi namin ang kapatawaran sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong pusa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon, lagi siya sumisilip sa bintana na para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ikaw ay parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais kong pagmasdan, at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon.
Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, sa apat na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, si Saint Luke ay natatangi sapagkat ipinakikita niya ang pagsaksi ng kababaihan sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Para po sa mga Hudyo, at nung yun ang kanilang kaisipan, hindi mapagkakatiwala ang maging witness ang isang babae. Halimbawa, pag nakakita ng isang krimen na nangyari, hindi paniniwalaan kahit ilang tumpok pa yan. Ang kailangan nila, 2 witness na lalaki. Ganun po ang kaisipan nila noong araw. Pero alam natin mga kapatid na ang Panginoon ay hindi nagtatangi. Yun po ang sabi ni St. James. Lahat tayo ay may plano, lahat tayo ay kasama sa kanyang plano. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, nakita natin ang pagsaksi ng 2 babaeng ito, si Elizabeth at si Maria. Sino po ang dala ni Elizabeth? Si Zacarias? Sino po? Si John the Baptist. Ang dala ni Maria, sino? Si Jesus. Dito po sa atin pong ebanghelyo, sinasabi po na kahapon din, yun pong dinadalang bukas yata yung gospel na iyon. Nung nag-meet silang dalawa, parang tumatalon si John the Baptist sa tiyan ng kanyang nanay nung naramdaman niya na malapit na si Jesus. Bakit po ginamit ni San Lucas na paglalarawan ito? Sa lumang tipan po mga kapatid, sino po ang nagsayaw sa harap ng kabanantipan? Si David. Parang sinasabi ni San Lucas na dumarating ang kabanantipan, si Maria, dala si Jesus, ang Diyos, at naririyan ang pinakadakilang propeta noong araw po, si David, pinakadakilang hari, ngayon pinakadakilang propeta, si Juan Bautista, nagsasayaw kasi dumating sa kanya ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang mangyayari kapag dala-dala natin si Kristo. Dala ni Maria si Kristo, dala ni Elizabeth ang pinakadakilang propeta.
If we bring holiness and if we possess holiness, we bring people together. We bring people together. Pansinin niyo mga kapatid, kapag ang isang tao masama ugali, lahat ng kabuisitan ginagawa, does that person bring people towards himself? Hindi. Tinutulak niya palayo. Sino bang gustong sumama sa taong masama ang ugali? Pero kapag dala mo si Kristo, in effect, aayos ang iyong pananaw sa buhay, aayos ang iyong pag-iisip, aayos ang iyong ugali, yung iyong pagkatao ay mapupuspos ng kabanalan, pupunta ang mga tao at magkikita-kita sila dahil sa iyo. Example, mga santo. Si Padre Pio, kilala nyo? Siyempre, si Padre Pio. Alam nyo ba mga kapatid na kahit napakalayo nung mga nangungumpisal sa kanya, nagpupunta sila doon sa tao na yon. They are drawn to that person because Padre Pio carries that holiness of Christ. Ganon din si Maria mga kapatid. Nung nag-meet sila, nagtagpo sila at pinapakita sa atin na kapag daladala natin ang Panginoon, kahit gaano pa kalayo, babagtasin natin kasi nandun siya. Mga kapatid, hindi po nalalaman ng iba kung ano ang significance nitong pagpunta ni Maria doon sa kanyang pinsan. Yun pong bahay ni Elizabeth, imagine ninyo, nasa tuktok ng isang burol. Yung kanilang village, bulubundukin. Nung nagpunta po kami ron mga kapatid, may hagdan na papunta sa bahay ni Elizabeth, ni Zacarias at Elizabeth. Inabot kami ng 30 minutos na paglalakad. Imagine ninyo kung walang hagdan yun. Ang meron po ngayon, mga hagdan na matatarik. Dati po, walang hagdan, maglalakad si Maria. Buntis. Ilang buwan po si Maria nung nagpunta ron? Medyo malaki natin yan nun. Pero dahil taglay niya si Jesus, hindi niya mapilitang mag-reach out. At dahil si Elizabeth taglay niya si Juan Bautista, hindi niya mapilit na hindi tanggapin si Maria. Mga kapatid, tandaan po natin, kapag taglay-taglay natin si Kristo, dalawa lang ang pwedeng mangyari. People will be drawn to us and we will go out to reach other people. Sa araw pong ito, mga kapatid, ipinapakita sa atin ang Diyos na laging nangunguna sa pakikipagtagpo sa atin. Laging nangunguna sa pagre-reach out sa atin. Laging nauuna nagmagbigay ng kabutihan sa atin. Sa lumang tipan, mga kapatid, kung hindi naman nagkatawang tao ang Diyos at nag-reach out, hindi naman babalik ang tao sa Kanya. Kung makikita niyo po mga kapatid, sa kasaysayan ng kaligtasan, ilang beses nang nagpakita ng mabuti ang Diyos, pero laging tinatabig ng tao ang kamay ng Diyos. Kaya dumating ang Kanyang anak para ipakita sa atin ang tunay na pag-ibig, para ipakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa araw pong ito mga kapatid, ugaliin po natin na sa pagtataglay natin sa ating Panginoon, tayo ay continuously na mag-reach out sa iba. Mag-reach out sa iba. Pag hindi ka pinansin, pansinin mo. Tayo minsan, pagka mga Pilipino, pagka hindi ka pinansin, bakit kita papansinin? Hindi mo ko pinansin Bahala ka sa buhay mo. Pag matigas ang leeg, pansinin mo. Pagka hindi ka nilingon, kunin mo yung balikat, tapikin mo yung balikat. Hoy, kumusta ka na ba? Ang sabi nga mga kapatid ni Propeta Isaías, kapag nagawa mo na yung dapat mong gawin at hindi ka na nagkulang, nagawa mo na yung dapat mong gawin, hindi ka na nagkulang. Yung tao na yun ang merong sa Diyos. Yung tao na yun ang merong kargo
na kinakailangang sagutin sa Diyos. Ano? Mga kapatid, tayo po ay inaabot ng Panginoon. Patuloy nating abutin ang ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ilahad natin ang ating mga kahilingan sa mga nagtatangi sa mga pinagpalang babaeng sila Elizabeth at Maria. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamumuno ng mga obispo at kaparian ay maging masigasig nawa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, pangunahan nawa natin ang pagbabahagi sa ating pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at munting pamayanang Kristiyano naway magbahagi ng kagalakang tinanggap mula sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Elizabeth, kilalanin nawa nating ang mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway maging maligaya sa kanilang pakikipagtagpo ng mukhaan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantipalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsukli ko sa puso ko. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.